Good day, guys, and welcome to another episode of Riding in Tandem. RIT, Riding in Tandem, RIT. With me, RM. And me, Elaine. And Cass and Kali. At sa episode na to, dalhin natin itong Hyundai Santa Fe Hybrid papuntang probinsya. Ano, ready na kayo? Let's go! Pasalamat muna tayo sa sponsor ng ating video, ang Atto Sport. Ito ang Atto Sport, the world's most innovative mobility scooter. Pwedeng itupi, pwedeng hilahin, pwedeng paghiwalayin. May leather seats at grips. Illuminated ang LCD dashboard. May mga ilaw for visibility. At pwedeng lagyan ng armrest. Mabilis din itong i-assemble. May maximum speed na 10 kilometers per hour. Shock-absorbing at flat-free ang gulong. Mataas ang ground clearance. Naka-disc brakes. Pwede rin itong dalhin for land, sea, and air travel. More than 20 kilometers na tuloy-tuloy ang kayang puntahan. Engineered with flair, designed with passion for performance. Be active, be free, be yourself. Atto Sport, moving life. At ito na nga tayo sa biyahe natin, no? Ang gagamitin natin, pagkaganda-ganda naman talagang sasakyan. Yung unang tingin mo pa lang, mapapawaw ka na eh. Pintura pa lang yun. Wala pa yung itsura. Wala pa, pintura pa lang. Ganda ng kulay kasi, parang siyang greenish gold, na parang alam mo parang money ba yung kulay niya. Yayamanin. Oo. Sa labas, no, alam nyo na agad na Santa Fe to kasi iba yung mga headlights niya, may mga letter H, kaya nadidistinguish agad ito ng mga tao. Oh, yung design niya, boxy, na modern. Alam mong maluwag. Oh, parang pixelated modern design. Parang ganun. Oo. Kasi may mga square-square, ganyan. Parang ano, retro na modern. Oo, tsaka ano siya, no, malapad, mataas. Para sa akin lang naman to, para sa amin actually. Parang mas feel namin to kung medyo mas mataas pa. So kung siguro kung bibili nito, ano. Pero ang problema kasi, napakaganda ng driving dynamics kasi nito. So pagka nag-turn ka, talaga ng mga kala mo, halos kotse siya. Lapat na lapat. Lapat na lapat. Pagka kasi nag-lift ka nito, no, masisira yun. So yun Pero may advantage din naman kasi yung height niya. Oo. Kasi pagka kunyari, yung mga nagkakaedad, Oo. yung ayaw mo na naaakyat ka, yung gusto mo i-slide ka na lang papasok. Iyon, maganda to dito. Oo. Tsaka kasi nga, maluwag. So kunyari, mga foreigner, ganyan, may kasama kay foreigner, o kaya yung matangkad yung yung mga kasama niyo sa pamilya, ay nako, maraming legroom to at saka maraming space para sa cargo. Oh, hindi mo na kailangan ng stepboard, madaling pumasok. Tsaka yung pintuan niya covered hanggang ilalim. Kaya kung maputik man yung side, no, pag binukas mo yung pinto, yung putik nandun lang sa pinto, wala dun sa side ng sasakyan. Oo. Tapos mga VIP pa yung mga nasa likod mo kasi may mga ano pa yan, privacy, shade. Oo. Pag ayaw nila, ay ayoko makita ng mga tao.
pagpasok mo sa loob ng Santa Fe, iba yung feeling premium talaga siya. Makikita mo kahit yung ceiling, ano siya, parang suede material yung ceiling na black, kaya doon pa lang parang cozy na mamahalin talaga yung feel. Tapos yung dashboard naman niya, ganun din, no? May mga soft touch materials, merong mga black na iba-ibang texture, meron ding mga shiny na black. Basta pagpasok mo, talaga, social. Tsaka yung feel niya dito sa sa harap, para siyang cockpit ng eroplano. Kasi may malaking screen, dalawang malaking screen na pinagdugtong na ganon. Tapos yung controls ng aircon, nandito sa gitna sa center console na merong dalawang wireless charger. Kaya parang kulang na lang talaga. Ang wala lang kasi dito yung shifter. Yung shifter kasi stock siya dun sa likod ng manibela. So yun na lang yung kulang, mukha na talagang pang eroplano. Oo. Pero as a car, napakaganda nun kasi space lang dito So wala kang masasanggian yung kamay mo na kunwari may manghihingi ka ng chips doon, diba? Dudukot ka lang na gano'n. Tsaka kahit na maraming mga pindutan dito sa gitna, maluwag kami. Maluwag si RM, maluwag ako. Maraming legroom. Android Auto, Apple CarPlay, so naka-wireless Android Auto nga kami ngayon, gumagana. Dual yung climate control, may cup holders. Sabay pa kaming nagcha-charge ng cellphone. lahat ng mga tinatamaan ng siko ko malambot dito sa gilid, dito sa center console. Yung manibela napakalambot. Yung pag piniga mo, siya, yung malambot talaga. Ang sarap hawakan. May foam. Oo, parang ganun, oo. Ang nagustuhan ko dito, eto naman bilang magulang kasi syempre, kagabi pa lang, inayos na namin yung mga, yung car seat, ganyan, naglagay kami ng konting gamit. Hanggang third row, may ISOFIX tethers. Ay, oo. Isa pa So, yun. kunyari, marami kayong anak na kailangan naka-car seat. Hanggang likod, pwede nyo lagyan. Oo. Bale, parang apat na car seat pwede mo ilagay. Yung dalawang captain's chair dito, tas yung nasa third row. Sa ilalim pa ng center console, meron pang compartment doon malaki, kasya din yung mga dito, clutch bag, ganyan, or maliliit na bag, kasya doon. Sa second row at saka third row, ito yung masabi ko yung space. Kahapon kasi umupo ako doon para ma-testing ko, yung third row, pag nakasagad yung second row sa likod, kasya na ako. So kung iaabante mo lang ng konti lang, kaya kong magstay doon sa third row nito ng long distance. Siya, maganda yung sa tuhod niya, yung space, yung ulo niya, komportable yung upuan. Tapos meron siyang sariling control ng aircon, ng fan sa likod. So masiset mo, naiinitan ka, sagad mo yung fan speed. Pero tinesting ko, mga parang 40% lang yung kaya ko kasi giniginaw na ako doon sa 40% ng fan speed So pag sinagad mo, talagang sobrang lamig sa third row. Tsaka maganda yun kasi pagka ganyan, 'di ba? Pwedeng yung nasa likod, sila na yung mag-adjust ng aircon nila. Tsaka hindi yung magrereklamo na, hindi naabot yung aircon dito sa likod, harap lang. Naiinitan ako dito. Walang ganun. Ito nga rin palang Santa Fe, ginamit na namin to magbisita iglesia. So, pumunta kami paikot kami Nagdasma, Amadeo, Tagaytay, Silang kami. So, yun. Lahat kami, okay na okay, komportable. At ito naipapasok talaga namin doon sa mga park. Kasi syempre may mga kasabay kami, ganyan. Ayan. Tinginan yung mga tao. Kasi social talaga yung tsura niya. Nung dinala kasi sa amin to, full tank siya, ang nakalagay dito sa instrument cluster na range niya 922. So yun na nga, ginamit na nga namin kung saan. Tapos ngayon mag-Nueva Ecija pa tayo. Medyo nakalayo na rin tayo sa bahay, 854 kilometers pa yung natitira sa range natin. Most probably, kayang-kaya na nitong mag-Nueva Ecija. Yun naman yung advantage kasi naka-hybrid system to. So mas matipid talaga siya sa gasolina. Pero hindi mo na to charge kasi yung hybrid lang, hindi siya plug-in hybrid. Pero 'di ba, yun nga yung pinag-uusapan natin, 'di ba? Mas maganda nga yun kung wala kang masasaksakan ng charge. Yung hindi kayo pwedeng maglagay ng charging port ganyan. O di na lang kayo yung regular hybrid. Magagas na lang kayo ng magagas sa gas station para yun na lang din yung magcha-charge ng sasakyan. Gusto ko rin dito yung glove box kasi usually isa lang. Dito meron isa sa ibabaw, meron sa baba. Tapos may yung mismong ibabaw ng glove box pa.
yung bukasan niya, may open compartment na yung pwede mo lagyan ng kunyari wallet, card, cellphone. Mabilis ang lagay, ganon. Tapos yung gitna nga pala nito, second row, so may dalawa siyang captain's chair. Tapos sa likod, dalawang upuan din. So 6-seater to. Pero 6-seater na komportable. Kasi maluwag talaga lahat ng seats hanggang third row. O, yung tipong may dala ka, okay lang. Tsaka yung mga yung mga cup holders kasi dito sa likod, sa second row. Yung tig-isa kasi both sides, nando sa pinto nakalagay. Kaya marami kayong pwedeng drinks na na parang kunyari tubig, juice ka, pwede. So ginamit na rin naman namin to, kaya napansin ko na talaga yung suspension nito Ay, sobrang komportable kahit sira-sira yung daan. Hindi ka manginginig dito sa loob. Wala humps, rumble strips, wala ka na wala, parang gumlide lang siyang ganun. Plus tahimik talaga dito. Pero ngayon wala kaming gamit na mic. So ano lang yan, disclaimer. So kita nyo naman yung tunog natin dito sa sa video. Tahimik yan malamang. Sana tahimik. Kasi wala kaming mic. Oh, wala. Wala. So lahat ng ambient noise rinig nyo talaga. Ang acceleration din ito hindi ka kakapusin kasi madaling mag-overtake, malakas yung makina. Tapos mapapansin mo pag nakahinto ka, yun yan, nakapatay yung makina kasi nga hybrid. Meron din tong paddle shifters, pero yung paddle shifters niya syempre hindi naman to hindi to shifter, no? So siya, sa regenerative braking, yung level ng regenerative braking. So ang mangyayari, parang pang engine braking mo siya. So yun, madali lang siyang gamitin. Tapos meron din tong mga modes, no? Merong drive modes, merong terrain, kasi all-wheel drive system to. Kaya kumbaga kung pupunta ka ng medyo rough road, hindi ka basta-bastang mababalahaw dahil lahat ng gulong mo kumakamot. O nga pala kasi yung iba nagtatanong din, nasan daw yung electronic parking brake nito? Kasi hinahanap nila dito sa pintutan sa gitna, wala. Nandun siya sa left side, sa may Sa tuhod mo banda, sa may left tuhod mo, sa ilalim ng sa ilalim ng screen. Kasi yung screen hanggang dun eh. Abot siya hanggang dun. So nandun yung electronic parking brake. So yun, hihilahin mo lang yun tsaka pipindutin. Sa mga pedals, hindi ka rin maninibago kasi yung throttle niya, napakadali i-modulate, yung braking, malakas, hindi pumapako. Parang normal, hindi ka maninibago sa mga pedals niya. Parang siya yung feel niya, yung pag na-imagine ko nakaupo sa likod. Parang kang naka-van pero hindi ka naka-van. Oo, parang SUV look pero para siyang minivan. Oo, yun nga. Oo. Yung sound system, okay din. Yung aircon system, wala kang marereklamo. Nung nga pala kami, yung nagbisita iglesia kami, nakatulog kasi si Kali, so parang kalahati ng bisita iglesia, hindi na lumalabas dito si Misol, mami ni Elaine. So matipid talaga siya kasi ang tagal ng idle, pero ayun, hindi pa nga nababawasan pa rin yung gauge natin no? Yung range na bawasan pero yung gauge natin nasa F pa rin. Oo. In short, naiwan yung nanay ko dito tsaka yung anak ko. Kasi tulog nga naka-aircon sila. So kami lang yung lumalabas para magdasal. Wala, masaya naman sila kasi tulog lang. Komportable sila. Umaandar yung aircon pero hindi pa rin nagbabawas sa gasolina. Yung mga tao ngayon, syempre, yung idle, ay patayin nyo muna yung makina, patayin nyo aircon. Pero hindi kami nagtitipid. Oo. Tipid, matipid na to as is, wala ka na kailangan gawin. Kaya sabi ko nga, hindi na tayo nagpapatay kahit naka-idle. Kasi pag ordinary internal combustion engine, diba? Pagka nakastop ka, patayin mo yung makina para hindi ka sumunog. Ito, pag tumigil ka, automatic mag-off yung makina. Kuryente na lang, diba? Galing. Basically, yun na yun eh. Pero mamaya, ganito na lang. Kita-kita na lang tayo dun sa Nueva Ecija para makita nyo naman kung saan yung probinsya namin. See you later. At sa wakas nakaabot na kami sa Cabanatuan. So ayan na yung sasakyan natin. And welcome to our ancestral house. Ayan. So maglalakad tayo hanggang likod para makita nyo naman kung ano meron dito sa aming probinsya. Kaka-lunch lang namin. Kaya baka may tinga-tinga pa kami. Kaya nyo na. Ano ba? Anyway, yung sasakyan. So sa good and bad muna tayo ng sasakyan. Ang unang bad na nakita ko doon, kasi syempre sa presyo niya, more than 3 million. So
hindi talaga lahat ng tao makaka-afford nun. Pricey. Price. Pero ako naman, no, sa presyo niya, napakaganda naman kasi talaga ng sasakyan, napakasarap gamitin. All-wheel drive, hybrid, Oo. matipid, malaki, maluwag. So ano naman talaga, sulit naman talaga sa presyo. Kasi yun nga lang, no, yung admission price niya medyo steep. So yun nga yung bahay dun sa likod. Tapos may mga kambing dyan. Tapos dire-diretso lang tayo ng lakad. Ito, puro No. mga sagingan. So, andito na tayo sa Santiago Avenue. So ano pa yung bad na nandun? Kasi kadalasan kasi 'di ba, ang hinahanap ng tao 7-seater. So yun kasi 6-seater lang. So dalawa sa unahan, dalawang captain's chair dun sa gitna. Tapos sa likod dalawa ulit. Pero kahit 6 siya, spacious naman. Pagod na siya. 6 nga lang, pero maluwag para sa 6-seater naman. Oh yeah. Tapos ayan, paligid nga pala natin yan, saging yan. Hindi pa kayo nakakita ng puno ng saging. Wow. Yan. Hindi kasi siya kasi may rin siya, Amadeo So ako rin. Pero may mga iba kasi na yung hindi sila nakapunta ng probinsya, hindi lumaki ng probinsya. Yung mga tipong hindi nakaranas kumain sa dahon ng saging. Ay, yan. So ano pa ba bad ng sasakyan? Yun nga So yung looks kasi niya, gustong gusto ko yung looks. Pero yun nga mataas naman siya hindi ka sasayad. Pero sa akin kasi parang bagay kasi dun sa boxy design kung medyo mas mataas pa yung yung ground clearance niya. Yung mismong sasakyan siguro kung naka 2-inch lift pa yon, mas pogi. Pero para sa akin yun. Ikaw? Sa akin naman kasi mas gusto ko yung si-slide na lang ako. Bad. Hindi, bad. Tama din, no? Ay, nako. Ano ba? Wala akong maisip na ba? Di kasi gusto ko yung sasakyan. Sorry na. Wala din. Sorry na. Bukod doon sa mga nasabi niya, which is naman, may point naman. Like, kunyari yung sa 7-seater nga, may point naman yun. Pero aside from that, parang yun lang din yung sa akin. In fairness yung mga nila, sunroof, makakapal kasi yung mga Ay, oo. cover so hindi mainit. Hindi natagos. So good. Ikaw muna. Sa good. O yun nga. Unahin na natin yung ground clearance niya kasi gusto ko yung i-slide na lang ako. So, hindi ka sasayad, pero madali lang sumampa. Oo. Kasi syempre, alam mo na, mga nagkakaedad. Mga 30 na. So, sa akin naman yung good, yung power. I'm here. Daddy, where are you daw? I'm here. Ang na sa akin, yung power, maganda kasi hindi ka kakapusin kung gusto mo mag-overtake, wala kang problema. Yun din. Tapos, nagpunta kami dito, di ba? So, ang nagastos namin hindi pa 1/4 ng gas. So, medyo lampas pa ng konti sa 1/4 ng gas. So, ang tipid niya talaga. Nakita mo kung ilang kilometers pa tayo? Parang mga 800 something. Hindi ko napansin Basta 1/4 lang. So, ibig sabihin, makakauwi tayo na hindi na magpapagasolina. Correct. Yun ang good. Spacious! Gusto ko yung space niya kasi sobrang luwag. As in, makakapag-inat ka, makakapag-stretch ka, makakapaglagay kami ng mga gamit doon sa mga... Kasi, syempre, mga bata, alam mo yun, may bag ng snacks, may bag ng puro mga gatas nito, may bag ng damit, yung mga ganun. So, nalagay namin doon sa mga gitna-gitna. Tapos ito nga pala, so, ito yung puno ng saging sa gitna ng farm. Pakita mo. Ay, sa puno ng mangga. Tapos, may bomba kami dito dati. Dito na tayo, init. May bomba kami dati dyan. Dyan banda. So, dun sa bomba na yun, doon kami nanliligo. Ngayon ang bomba. So, ito na yata Yan. Bomba na yata ito. Yep. Ano bang tanim na to? Mais, pero mateo. Mais. Literal farmlands. O, ayan. Farmlands. Medyo malayo-layo pa yan. So, may fish pond pa dun sa dulo na magkatabi. So, hindi tayo aabot kasi napakainit. Ayan, so ang good pa sa sasakyan, yung tech, Android Auto, Apple CarPlay, nandun. Yung comfort, yung tahimik. Wala ka nang hihilingin pa dito sa sasakyan, basta ang hanap mong 6-seater lang. So yun lang. Tapos yung pag 6-seater kasi siya, meron pa rin siyang lalagyan ng gamit dun sa likod. Pero syempre, hindi yung malaking luggage. Kung small luggage, baka kasya pa. So para sa akin, kung nag-ahanap ka ng sasakyan na 6-seater,
na sosyalin, komportable, matipid, powerful, All-wheel drive. all-wheel drive, na yung styling niya medyo kakaiba sa iba. So magandang choice din tong Hyundai Santa Fe Hybrid. So testing nyo na lang din, punta lang kayo sa pinakamalapit na Hyundai sa inyo. Ayun, so tapusin na natin to, no? Pawis na kami, eto na Umiiyak na yung noo niya eh. Kami ay dito na muna. Kayo ay mag-enjoy din muna Magbabakasyon dyan sa muna. inyo. Maraming salamat sa panonood. Sana nag-enjoy po kayo at may natutunan kayo sa video namin. Next video na! RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. Siksik na impormasyon mula kay RM at Elaine. RIT, riding in tandem.